Kilat News Updates. Mga balita ngayon, mga hindi lisensyadong baril sa Matanog, Maguindanao del Norte isinuko sa Philippine Army. Opisyal ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE sa Sulu, pinatay sa loob ng compound. Pilipinas, Canada at New Zealand palalalimin pa ang ugnayang pangdepensa. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isinuko ng mga opisyal ng barangay ng Matanog, Maguindanao del Norte ang mga hindi lisensyadong baril sa mga otoridad noong isang linggo bilang suporta sa Small Arms and Light Weapons o SALW Management Program ng 6th Infantry Division o 6ID ng Philippine Army. Pinangunahan ni Mayor Zoria Bansilguro ang pagsuko ng mga armas sa isang seremonya sa munisipyo na tinanggap ni Lieutenant Colonel John de la Cruz, Commander ng 2nd Marine Battalion Landing Team o MBLT-2, at Colonel Eleuterio Ricardo, Maguindanao del Norte Police Provincial Director. Ayon kay Brigadier General Donald Gumiran, Commander ng 6ID, mahalaga ang programa sa pagbawas ng ilegal na armas upang mapanatili ang kapayapaan, lalo na sa nalalapit na Mayo 2025 national and local elections. Dagdag pa niya, patuloy ang pakikipagtulungan ng militar sa mga lokal na opisyal upang tiyakin ang seguridad at kaayusan sa rehiyon na bahagi ng mas malawak na kampanya kontra armadong karahasan. Pinatay ng hindi pa kilalang salarin si Dr. Sonatria Dandon Gaspar, Assistant School Division Superintendent ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE sa Sulu, sa loob ng compound ng ahensya sa Bonifacio Street, Barangay San Raimundo, Holos, Sulu, Kamakaylan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, papunta sa kanyang opisina si Gaspar nang bigla siyang pagbabarilin ng hindi pa matukoy na suspect. Tinamaan siya sa mukha at likod na agad niyang ikinamatay. Nakarecover ang mga otoridad ng 2 basyon ng bala mula sa .45 caliber pistol sa crime scene. Isinugod pa sa Sulu Provincial Hospital ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival. Kinagabihan, dinala ang kanyang labi sa Zamboanga City para sa libing ayon sa tradisyong Islamiko. Kinundina naman ng pamunuan ng MBHTE BARM ang pamamaslang at nanawagan ng agarang investigasyon para matukoy ang motibo at ang salarin sa krimen. Papasok na sa huling yugto ng negosasyon ng Pilipinas at Canada sa isang kasunduan na magpapahintulot sa pagpapadala ng tropa sa kani-kanilang teritoryo at magpapalalim sa kooperasyon at pagsasanay sa pagitan ng dalawang bansa, ayon kay Canadian Ambassador David Hartman kahapon. Bukod sa Canada, nakipag-usap din ang Pilipinas sa New Zealand para sa isang Mutual Defense Agreement kasabay ng lumalawak na impluwensya ng China sa South China Sea, ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. We want serious the phase of negotiations with Canada to go faster, and also France. As many as possible. We need to interoperate. We need interoperability. And the Philippines Armed Forces needs to train with other armed forces because the dimensions of conflict are changing. Ang mga kasunduang ito ay magpapalakas sa kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa pamamagitan ng mas malawak na pagsasanay at military exercises kasama ang mga kaalyadong bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.